palupit na naman tayo makitang ulti mula kay Kirk with Flicker tsaka Final Slash. Pero ang dami kasing nandun sa may likod. You still have that Vexana, pati yung Bruno na nagdi-deal ng poke damage, nuke damage. And then, yung Matilda pang ligtas. Oo, parang ang hirap din talaga manghuli kapag may Matilda. And I do think that natin ay magkaroon ng mabilis na plays. So, interesting kung paano magiging initial rotation ng mga XP laners coming into the turtle objective. yung turtle talaga, first turtle, around that XP lane, napaka-importante na level 4 ang ating mga XP laners dahil impactful ang kanilang mga ultimate. And this time around, the CC versus, I think, the Arlot, hindi kasi kasing impactful ng Final Slash yung Yo-Yo Blitz eh. Just comparing, no? Pero kung 1v1 at pataganan lang, nako, nandiyan talaga ang staying power na CC. And then, yung mga outplays. And by the way, binabati ko pala si nanonood ngayon si Iwa Motors mula sa Tanya Markova. Shoutout sa'yo, boss. Oy, wow. Ay, shout out mga boss. Ayun na. Ayun na nga. Ito na yung sinasabi natin na mga early game palang Curse Blast for Hatred during that moment. Ramdam mo na ang sakit ng isang Vexana. So, isa siya sa mga pwedeng possible na target later on ni Kirk from Minana Evos. Kasi parang di ba ang hirap, yung dash kasi ng Arlot, hindi naman minsan tatamaan ng Deadly Grasp. Oo, tsaka yung overall composition dito ng Minana Evos ay napakabilis na naman umikot dahil nga sa Rafaela. And I do think that Spider Miles holding this Rafaela, ito talaga yung totoong comfort pick niya. I think most of the Spider Miles games na pinanood natin, talagang Rafa Gods. Kumbaga kung si Venus ay Estes, si Spider Miles ay Rafaela. At yung maganda kasi dun sa Rafaela ngayon sa meta natin, may focus talaga sa mga marksman eh. Alam naman natin isang enabler, I guess, is the word that I'm looking for para sa mga marksman ngayon. And ngayon, kailangan na ma-enable ng XP lane ang kanilang mga junglers with the upcoming turtle. Level 3 pa rin si Heads at si Kirk, pero si Kaizen ay nagmamasid na sa may bandang Gedli. The same could be said for Ryzen. This might just be a 2v2 na maaga-aga. Nagkakaramdaman dito yung mga supposedly pang setup ng play, pero si Kirk naiwan doon, may bleed na mag-dash siya. Buhay pa rin habang si Kaizen ay gagamitin agad yung heavy spin. Habang si Heads naman dito makakatakas, buhay pa rin si Kirk. Pero nga lang tinamaan doon ng ultimate, pero yung damage ay not pa enough para makasecure ng kill against them at pwedeng dumiretso ngayon sa turtle objective dahil nga naman yung ultimate ni Kaizen ay nagamit na. Yep. The fact na may sustain nga kasi dito sila Heads, kaya pa nila bumalik dun sa may door. And look at that poke coming out from Hatred. Binabalik ng TNC yung ginagawa sa kanila kanina. Oo, and TNC securing the first turtle of the game after a great play in the XP lane. Kumbaga, pinoproblema natin yung Final Slash, edi pauwiin muna natin yung may Final Slash before we get that turtle. TNC once again securing an early game lead. Oh, talagang nakuha na ng TNC yung kanilang sabihin na natin tempo in terms of early game. Kailangan na lang dito is ma-maintain ulit yung kanilang play against Minana Evos and for Ryzen and even Kaizen, later on, magmamatter na dito kung kailan mo gagamitin yung ultimate. Kanina for Kaizen, parang nahirapan siya dun sa turtle steal or turtle contest kasi walang heavy spin. Oo, and yung heavy spin, napakalaking tulong yan para sa side ng Minana Evos in boxing out while getting the retry as well. Ilang beses na tayo nakakita ng iniipit ng Akai yung jungle. Ito yung literal na parang binubrusko niya. Akin tong rebound na to, akin tong retry na to. Ano? Ano? Gagalaw ka? Di ba ganun talaga yung concept? Kung Tagalog lang po ang voice over ni Akai, ganun po sinasabi niya habang nag-heavy spin. Ano? Nalilito kaya ito sa akin eh. Parang yung Akai, napakabait nung mga bosses. No? Parang gusto lang niyang kumain, yun lang yung sinasabi niya. Pero siguro nga sa Tagalog dub, ganun. Ganun nagbago na ng personality. Alam mo naman, kapag may mga anime, ginagawang Tagalog dub, minsan nga, binabago yung pangalan eh. Oo, tama. Parang Anita Maxwell lang yan. This is my alter ego. Tama. Mapapagano na lang tayo, pero Minana Evos right now, nararamdaman nila ang early game lead ng TNC Pro Team at napa-retry pa nga doon si Ryzen. Naagaw naman niya mula kay Kaizen. Ang kinagandaan naman para kay Kaizen is that yung purple buff ay sure na mas masasecure niya. So pwede maguluhin din ng TNC para mag-try na paggamitin ng retry, pero hindi. Dahil meron na turtle in 8 seconds. So top lane naramdaman ni Yasuo. Sabi nga dalawa yun nandito sa top. Kanina Kailangan pag dumash. Kanina pa, no?
Kanina pa talaga binibigyan si Yasuo sa top at heads. Kaizen, nako! Ito, ginamit na rin ang Vengeance spell. Pero nga lang, First Blood mapunta rin kay Kirk. Pero tatlong players ng TNC yan nandito sa may bottom lane. Dumaan na rin si Lancy. Kaizen dito. Ay, mabibigyan pa nga. Yata nagkaroon ng shield. Pero nagamit rin. Wow! Buhay mo rin! Oh, no! Na Evos and Hatred is gonna be down. Baka mabaliktad pa nga yata. Si Kirk makakasalubong doon. Merong shield. Yung Minayon. Oh, Minayon. Malaking Minayon. Yung malaking minayon, pero nandito na rin sa babae sa 2v1. Kirk and Nomad at killing spree pa nga ang Game 1 MVP. Saktong-sakto yung dating ni Spider Milestone. Oo, naramdaman niya eh. Yung spider senses niya, biglang na-activate yung moment na yun. Kaya naman Minana Evos ang makakasecure ng turtle. Just the right amount of sustain mula doon kay Spider-Miles, pati na rin yung pag-out ni Kaizen. May extra shields din kasi bawat galaw mo as the Akai. Kaya naman kinapos ng damage at na-expose yung backlines ng TNC. Yung front to back nila, kailangan nilang i-take advantage at si Kaizen, grabe, nagpaikot agad. Grabe yun! Wala nang nagawa pa, pero mukhang may gante ang TNC. Naramdaman nila, si Hatred dito hinahabol si Kirk. Sinome din na doon sa iba ng Getty. Pero si Kirk, nakita natin ito kanina, magkakaroon ng final slash. Pero shutdown na para ito kay Hatred habang si Kaizen. Unti-unting hinahabol dito ni Nomad at ni Ryzen. Pero mukhang makakatakas pa rin kasi kulang sa burst. Hindi yata bibigyan. Ito mo napakakunat pero sabi ni Hatred, I have the burst. Gitnang-gitna pa talaga yung Appraiser's Wrath and now Minana Evos. Mukhang napasobra lang ng slight ng pagstay doon sa baba. Definitely an overextension mula dun sa Minana Evos. Nakakuha sila ng isang kill kay Heads na 2 beses na napatumba. Kaso, 2 kills din yung kanilang naibigay at death pa yon kay Kaizen. Ayaw mo kasi malulugi ka sa levels kapag ganun. However, lamang pa naman ang Minana Evos. In fact, yung lahat ng pressure na napunta dun sa may bottom lane, ang nangyaring resulta is nakapag-farm ng tahimik at mapayapa si Domeng. Paldo na naman. 5K ngayon, 1,000 ahead of his competition. At napakaganda na nakuha agad niya ang kanyang golden staff dahil ang laking power spike niyan para sa carry. Now, Minana Evos holding almost a 2K gold lead para sa side nila. Ito na ata yung oras para i-secure ng mas maaga ang objective na turtle pero nasa kabilang side pa sila ng mapa. Oo, ito na yung sinasabi natin na pwede silang mag 5-man objective. Ika nga para dito sa ating players ng Minana Evos. Now for TNC, maganda rin yung line. Alam mo yung offensive na more on offense-centric rather na type of hero composition. Nagamit na rin dito yung Circling Eagle. Aray! Nagulat na naman tayo para badminton play. Ang pinakita dito ni Kirk. Wow! Mayroon pang serve na ginawa doon sa ilalim ng tore habang nagamit na rin yung Eternal Guard. Ibig sabihin, Minana Evos, walang panggulo doon sa pag-cause sa third objective. Si Yasuo pa, kamuti ka na rin habang si Casey dito makawala ng buhay. Wow! Pero look at that sustain from Spider-Miles. Kaya naman TNC, sila pa rin ang makakasecure ng turtle. Initially, napakaganda na ng engage mula sa Minana Evos pero paano nga ba na-secure ng TNC ang turtle na yon? Started dun sa pag-bait nila sa Minana Evos na mag-overcommit. Pero mukhang si Domeng yung target nila dito. Ay, nako po si Nomad. Nomad is an island. Nakakita siya at sinamahan siya ng mga players ng Minana Evos. Nag-iisa naman nga ba, Island at binadminton play na ni Kirk. Now 4-1-1. Pero dahil na nagro-roam na ng madalas si Kirk, nakatore naman si Head sa baba. Nakita natin yung play dun sa mid din si Nomad. Gumamit ang flicker para iligtas yung sarili niya, pati si Hatred dahil nadamay na rin. Uy, si Ryzen dito, mahuli nila. Pero kita natin, nandun na yung damage from Minana Evos. Pero ang daming mga skills na nagamit. Si Heads na yu. Pero aalis na muna sila doon against Minana Evos. Kung napapadalas ang scroll mo sa TikTok, Chandel yun yung official song ni CC. Nagsistream kasi siya. Streamer. Pansin ninyo, ano yan parang naisulat. Nung nilabas si Sisi na sakto yung yu. Tapos may nag-e-edit na yu. Tapos bukod pa dyan, yung may mga team song. Paborito ko yung kay Granger Yung bibigyan ng discount. Yun yung, kaso ang tagal nating makakita ng Granger dito Mababa ang chance. Hindi pa tayo nakakita talaga ng Granger. TNC. Luke Eagles ngayon ng 3,000 at ganun din sa levels. Mas importante sa ngayon yung levels para dito kaya Ryzen. So, they definitely need to get kills. Oh no! Grabe. Speaking of kills, si Kirk yata ang una nilang mapapatay pero nailaglag na doon ang Appraiser's Wrath. Kirk is down.
At saktong-sakto doon, yung pagkakapasok ni Nomad with that circling eagle habang si Kaizen nagpo-poke lang pala ng Torre doon sa may middle lane. Ang ganda ng chain crowd control na pinapakita ng TNC dito. Ito yung hinihintay nilang matapos yung full duration para hindi na talaga makagalaw si Kirk dahil nakita naman natin ang kapasidad ni Kirk, especially on this Arlot. Kahit low HP na, bawal mo maliitin. However, yung macro ng Minana Evos, ang tahimik lang pero nakapag-split push sila. Kunwari itong mid lane, nung nagkaroon ng clash dun sa may bandang crab, ang ginawa ni Kaizen was to actually pressure the mid lane. And then top lane, nandun si Novaria at naipit pa nila si Ryzen. Naku, sakto po sa tabi ng Lord nakuha dito si Ryzen. E di, Minana Evos. Ito na yung perfect time para sa kanila na kumuha ng Lord Objective habang si Nomad doon ay kamuntikan pa dahil nangalahati ang kanyang buhay. Hatred nakatago. Nag-aabang ng pwedeng makuha against the players of Minana Evos. Ginamit din ang first kill. Pero si Yasuo hindi na makakakuha ng kill. Double kill na para sa kanya. Flicker out para kay Nomad. Kalahati yung Lord marereset. Okay. At magkiklear na lang muna ng minion wave. Dito ang mga players ng TNC. Kaizen with the great play pero may counter set na nagmula dito kay Hatred. Kaya naman TNC ngayon ang magsisimula ng ating first lord of the game. Great patience play mula dun sa kay Hatred. Ang ginawa ng Minana Evos, ginamit nila yung Astral Echo. However, sinabayan nila yung paglalakad ng Echoes, which means na hindi talaga nila alam na nandun si Hatred. Then, Hatred with the play as we saw. Kasi parang doon lang, nung pagkaspat ni Spider-Man sa kanya, gamit yung skill pang-scout ng isang Rafaela, doon lang nagparamdam si Hatred. Oh, Lancy hinabol sa kabilang galaxy. Pero makakatakas naman pala. Pinakaba lang tayo. Naramdaman niya rin Sabi niya calculated makakatakas. Pero may kita natin ngayon for TNC parang ang nagiging sagot nila doon sa pugak play na ginagawa ng Minana Evos is yung aggression. Talagang kung sino pwedeng bigyan, binibigyan na nila agad. Ayun napakagandang ultimate na nagmumula kay Hatred. Nakikitang-kita sa replay. Yun yung nagbigay sa kanila ng Lord. I would say, kumbaga, Lord na dapat ng Minana Evos but because of that play, ay napunta pa sa kanila. This time around, mukhang magbabalik ang ating gold to just 1,000. Napaganda paghabol dito para sa TNC. Para mabilis naman na madedepensahan na Minana Evos yung Lord. Pero yung timing dito ng skills pala, yung talagang kita-kita natin na nag-e-excel for TNC na kailangan naman ma-counter ng Minana Evos coming to this game. Ginamit na ang Astral Echo. So marireveal ko nasaan si Yasuo. Tatabahan pa doon ng Astral Recall. Kaya naman aalis mga players ng TNC. Tapos si Heads nandun sa may top lane. Sisira pala ng Torre. At napakabilis din mag-push niyang CC kasi pwede yung yo-yo blitz sa Torre kapag mag-isa. Yes, pero pag may tumabing hero doon, lilipat yung yo-yo. Mabilis na din. Nakakairitang mag-push pag yun. Pero pag mag-isa, wala talagang counter. And look at this. The damage dealt coming in from Hatred Wolf. Ito ba yung ma-expect natin coming in from a Vexana pick? Exactly. That's exactly what you're looking for sa Vexana kasi ang layo nung pwede mong paggamitan ng kanyang mga spells mo. Hindi kasi layo na isang Novaria for sure, pero kasi parang mas constant at sobrang baba ng cooldown. Kaya nga naman, pag meron ka mga dalawang mga Brusco sa harap or meron kang isang Matilda to save you, magiging confident ka gumamit ng isang Vexana. At ito talaga yung nasa meta natin ngayon. Ang sakit ng damage, meron kang knock-up na extra. Lumit man yung range ng iba niya mga spells. Hindi na ganun kalaking problema kasi malakas pa rin naman yung damage output mo. And looking at the Lord advantage, 1,000 lamang ang nakuha doon ng side ng TNC pero napaka-crucial niyan to put the lead, the gold lead of Minana Evos just back to 1K. Pero mukhang kumukuha na naman ng Torre ang Minana. Talagang nagmamadali sila in terms of pushing those waves. Tsaka yung madali nila, okay, nandiyan na sila, kailangan natin umalis dito. Tapos wala na sila, balik na tayo dito. Nasa bottom lane ulit. Yung mga players ng Minana Evos. At look at Domeng, parang nakita na natin kanina, gagawin niya ulit. At makakabili pa nga ng dalawang item dito ng dalawang players ng Minana Evos. Yeah. Sulit na sulit talaga yung movement speed ng Rafaela dito, no, Wolf? Yep, at lalo na rin yung parang anti-slow, di ba? May ganun pang factor yan. Minana Evos just really taking a lot of space dito sa ating mapa na parang sila yung nagko-control kung saan dapat tayo mag-clash. And yung sabi mo nga, di ba, yung TNC parang napapaisip, parang nilaban pa tayo. And just like in the previous game, ang pinapag-farm nila ngayon ay si Lancy dun sa may long lane. Interesting choice para sa side ng Minana Evos. Ito ata yung nakasanayan nilang gameplay and for Minana Evos,
Ipupul na nila ang Lord, pero papunta pa rin ang TNC Pro Team. Alam naman siguro nila na sinisimula na ito ng Minana, but it is a 4v5 kung mag-GG na sila ngayon. At medyo delikado ang pwesto dito. Astral Echo on 4. Okay, nahanap ng mga players kung nasaan si Hatred. Si Hatred ang kanilang pinakaunang kailangan nakuhanin. Kalahati na lang ang buhay dito ng Lord. Makakapasok ba ang mga players ng TNC pero Minana Evos pinipigilan nila. Si Ryzen medyo na palayo kaya si Kaizen dito ang makakakuha ng Lord. Nasaalis na lang muna sila. Kailangan ng dumipensa pa rin. Sabi ni Nomen tsaka Yasuo, kailangan ko munang bumato ng ultimate ko. Disengage lang agad after securing that Luminous Lord and Minana Evos. Napaka-disiplinado nila maglaro. Ang ganda nung ginawa doon nila dun sa may mid lane kasi tumama nga sa apat, diba? Tapos na-poke nila at na-confirm yun ng Minana Evos. Yung info na yun, nagbigay sa kanila ng signals na i-burst yung Lord. At syempre, dahil nakahanda na si Kaizen, nauna siya dun sa pwesto, nausog din yung pwesto ni Ryzen kasi out of the bush eh. So alam ko nasan din siya. That meant na yung Minana Evos, ang kailangan lang nila gawin is i-burst yung Lord, tapos mag-ulti si Kaizen, ilayo yung Fredrin, okay na, retry sa kanila na. At wala pang battle spells na nagamit para sa side ng Minana Evos. All flickers available on this Luminous Lord push. All eyes on Kaizen and Kirk. Isang final slash ang pwedeng magbago nito. Grabe magbitaw si Lance nung ano niya, nung Astral Echo. Parang hindi mo malalaman kung sa magagalin. Look at the Ryzen! Hindi pa natin tapos yung sentence natin, napatay na siya dito ng player ng Minana Evos at kita natin ngayon Lord yung kailangan depensahan. Habang si Kaizen dito, ginamit na rin ng heavy spin. Kailangan mo yung mga players dito ng TNC, kailangan na depensahan. Pero yung Tori na sa middle lane ay masisira na din. Lahat ng mga inhibitor turret ay nasira na. Habang si Heads dito, kulang yata sa damage. Tower lock mga players ng Minana. Pero Crystal Minion Wave, pero then makakadepensa ba? Hindi na! Dahil Minana Evos, unang pagkapanalo ngayong season 13. 2-0 start para sa Minana Evos. At kahit nakukuha ng TNC Pro Team ang early game, ay nababawi din ng Minana Evos pagpasok ng lane. Heartbreaking for TNC but for Minana Evos, kitang-kita ang kanilang saya. Ang dami din na nagsasabi na malupit yung pinapakita dito ni Mr. Doming. But this time, ang talaga nag-step up ay si Kaizen tsaka si Kirk. Masasabi ko, in this particular game, ang ganda ng combination nila. Yung mga maagang paggamit ng heavy spin para makaipit dun sa Torre, nakakuha sila ng kill afterwards. And si Kirk, ang ganda ng pag-punish niya. Basta isang beses makita natin si Nomid na nagiging masyadong aggressive, pinapunish siya agad with final slash at nakakuha ng extra kills. Oh, tsaka yung sinabi mong combo na yan ng mga players ng TNC, parang di ba nung una nabigyan sila sa may bottom lane, hindi nila binatawan yung ganong lane, rather talagang inulit-ulit lang nila sa may bottom lane. So parang medyo